Chapter 62. Sinasabi ni Damian na sagutin niya ang tanong niya. Sino yung hayop na yun? Sino ang nagbigay sa kanya ng mahiwagang kasangkapang yun? May papalapit sa likod ni Damian na isang flesh golem na gagamba, at inatake siya nito. Naramdaman naman ito ni Damian at nakaiwas agad ito, at tinatanong nito kung saan ba nanggaling ang lahat ng mga flesh golem na ito. Nakangiting sinasabi ng corpse puppeteer na nagulat ba siya nang may mga patay na nabuhay. Naisip niya na ba kung paano niya nadala rito ang lahat ng mga undead? Nang walang naiiwang bakas. Ang totoo ay, dahil lahat ito sa mahiwagang subspace tool na ito. Kahit hindi sila kapantay ni Kite, marami pa rin siyang natitirang lakas. Sa isip-isip ni Damian na isang subspace pouch. Papatayin niya na lang siya at kukunin yun. Sinasabi ng corpse puppeteer na hindi pa rin siya kasing pino ni Kite, pero sigurado siyang magiging obra maestra siya na hihigit sa kanya. Ngayon, silang lahat, humayo sila at hulihin ng buhay ang batang yun. Kinuha ni Damian ang dalawa nitong espada, at sa isip-isip nito na dumami na ang mana niya, kaya dapat ay kaya niya na itong gawin ngayon. Sa buong panahong ito, ginagamit niya lang ang Thousand-Mile Sword Art sa pinababaw na antas nito. Ngayon, sa wakas ay may lalabas niya na ang tunay nitong lakas. Ginamit na ni Damian ang ultimate technique, at inatake niya na ang pasugad sa kanya na flesh golem, at ang pangalan ng technique nito ay Mountain Crushing Roar. Nawasak ang lahat ng flesh golem ng corpse puppeteer at napapangiti pa ito. At sinasabi nito na ang kanyang mga pinahahalagahang puppet. Tinatanong ni Damian kung yun na ba ang katapusan ng munting sorpresang palabas na inihanda niya. Nakangiting tinatanong nito kung magpapatuloy na ba sila sa kanilang Q&A. Sasagat lang siya. Siya ang magtatanong. Pilit na nakangiti si corpse puppeteer at sa isip-isip nito na masama ito. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay higit na higit pa sa anumang inaasahan niya. Hindi pa ito ganap na matatag, pero sa tingin niya ay wala siyang pagpipilian. Sinasabi ni Damian na may natitira pa pala siyang isa pang puppet na ilalabas. Nanlaki naman ang mga mata ni Damian sa nakita nito. Nakangiting sinasabi ni corpse puppeteer na hindi niya kailanman naisip na kakailanganin niyang gamitin ang pamamaraang ito sa kanyang buhay. Nakipagsanib si corpse puppeteer sa kanyang mga flesh golem. At sa isip-isip nito na hindi niya akalain na kailangan niya pang bumaba sa ganitong antas. Punta naman tayo sa laban ng magkapatid na si Agnes at ang kuya niya. Hinaharangan ni Agnes ang atake ng kanyang kapatid, at tumalsik ito sa malayo, at bumangga ito sa isang pader ng kuweba, at mabilis itong umatake, at nakarating agad ito kay Kite, at malapit na agad ang kanilang distansya. Nagpalitan sila ng suntok, at hindi tumama ang suntok ni Kite, pero ang kay Agnes ay tumama sa tiyan nito, at naglabas ito ng blue flame, at tumalsik ito at napapasukan ng dugo. Makikita naman dito ang lungkot sa mga mata ni Agnes. Napapasigaw naman ang flesh golem na si Kite, at binabanggit nito ang pangalan ni Agnes. Napaluha naman dito si Agnes. Patuloy pa din ang pagtawag ng pangalan ni Agnes ng flesh golem na si Kite. Sinasabi ni Agnes na kuya. Nakikiusap naman ang kuya nito na tulungan siya, at nakikiusap ito na patayin niya na siya. Nanginginig naman ang boses ni Agnes at binabanggit nito ang kuya niya. Napatitig na lang ito at may awa na nararamdaman. Napapikit ito, at inatake nito ang flesh golem na si Kite, at sinasabi nito na alam niya. Ang mga salitang binigkas ng mga taong ginawang mga flesh golem. Ang mga huling kaisipang nanatili sa kanilang isipan noong sila ay nabubuhay pa. Kaya niya alam. Sinasabi ni Agnes na oo, nandito siya. Patuloy pa din nagsasalita ang flesh golem na si Kite at sinasabi nito na Agnes, patayin niya na siya. Nilapitan nito ni Agnes at niyakap niya ito, at sinasabi nito na nauunawaan niya ang sakit na tiyak na kanyang pinagdaanan. Nakakulong sa isang katawang hindi kayang mamatay, habang nagmamakaawa para sa kapahingahan. Napakarami niya ng pinagdaanan. Mahirap yun, di ba?
Nagkaroon ng kamalayan ng flesh golem na si Kite, at sinasabi nito na salamat bunso kong kapatid. Patuloy na tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, at sa pagkakataon na ito, niyakap siya ng kanyang kuya sa huling pagkakataon, at humihingi ito ng paumanhin. At sinasabi nito na kailangan niyang patuloy na mamuhay ng buong tapang mula ngayon, ha? Hindi na napigilan ni Agnes ang kanyang sarili, at humagulgol ito ng iyak sa kanyang mahal na kapatid, at sinasabi nito na oo, gagawin niya kuya. Mahal niya siya kuya, paalam na. Naglalaho na ng paunti-unti ang kuya nito, at naiwan siya na nakaluhod na masaya, at nakangiting lumuluha. Napatitig pa din ito hanggang sa mawala, at naiwan siya nag-iisa. Chapter 63. Sinasabi ni Corpse Puppeteer na hindi niya akalaing kakailanganin niyang gamitin ang pamamaraang ito habang buhay pa siya. Nagtataka at sinasabi ni Damian na ano ang form na yun. Pagsasanib sa isang flesh golem. Posible ba talaga yon? Hindi niya pa kailanman nakita ang anyong yun sa kanyang nakaraang buhay. Siguro, dahil nasa frontline siya, wala sanang dahilan ang gumagawa ng mga bagay-bagay sa likurang silid na yun upang ipakita ang form na yun. Sinasabi ni Corpse Puppeteer na siya ang unang nakapagpilit sa kanya na ilabas ang kanyang alas. Kailangan niya siya. Naghahanda na ng pag-atake ang Corpse Puppeteer, at biglang tumakbo si Damian, at inatake niya na ito. Sinasabi ni Damian na mahika ito mula sa paaralan ng pagkawasak. Mukhang ginawa rin niyang mga flesh golem ang ibang mga dark mage. Mabilis na nakapunta ang Corpse Puppeteer sa harap ni Damian, at agad niya ito inatake. Nang laki naman ang mga mata nito, at mabilis na paatake sa kanya si Damian, at agad naman ito tinamaan at napapasigaw ito. Agad naman itong gumaling, at sinasabi ni Damian na kasama rin ba ang Frenzy School? Gumanti naman ng atake ang Corpse Puppeteer, at napatalsik naman dito si Damian, at sinasabi nito na walang saysay ang pagpupumiglas. Maging maayos lang siya na pwedeng-pwede niyang ialok sa taong yun. Tumalim naman ang mga titig ni Damian, at bigla nang umatake ang Corpse Puppeteer, at tumatawa ito ng napakalakas at sinasabi nito na kumusta. Ang galing, di ba? Hindi niya siya kaya, di ba? Sa ngayon, siya ang kaganapan ng itim na mahika. Isang tunay na obra maestra. Naharangan ito ni Damian, at tinatanong nito na kung bakit laging iniisip ng mga bastardo ng Yulan na ang kanilang dark magic ang pinakamahusay. Wala silang kaalam-alam kahit na sa pinakapangunahing kaalaman tungkol sa dark magic. Biglang naglabas ng maitim na aura si Damian. Nagtataka at nauutal na sinasabi ng Corpse Puppeteer na ito ba ay dark mana. May gumagamit ng dark mana sa puwersang panupil ng simbahan. Ano ang tunay niyang pagkakakilanlan? Sinasabi ni Damian na hayaan niyang ipakita niya sa kanya kung ano ang tunay na itim na mahika. Napapatanong at sa isip-isip ng Corpse Puppeteer na kung ano yan. Isa itong itim na mahika na hindi niya pa kailanman nakita. Isang masamang kutob ang kumakalat sa buong katawan niya. Napakagat ito ng kanyang ngipin at pinagpapawisan na ito. Bigla na itong umatake at sa isip-isip nito na delikado na ito. Hindi niya alam kung ano yan, pero siguradong mataas na antas ng dark magic yan. Kailangan niya siyang patayin bago niya matapos ang incantation. Hinarangan naman ni Damian ang papalapit sa kanya na atake. Nagulat naman dito si Corpse Puppeteer at sinasabi nito na nagkakalat na ang madilim na mana. Mayroon rin ba siya ng isa sa mga artifact ng taong yun? Hindi maaari. Anong klaseng halimaw siya? Pinakawala na ni Damian ang kanyang atake na malakadena, at ginapos nito ang Corpse Puppeteer. Tumatawa at tinatanong ng Corpse Puppeteer na kung ano ito. Mga kadena na gapos lamang. Madali siyang makakawala sa ganitong bagay ngayon din. Sinubukan nito alisin ang mga kadena pero walang nangyari. Nagtataka at sa isip-isip nito na hindi talaga kumikilos ang katawan niya. Sinasabi ni Damian na hindi lang ang kanyang katawan, hindi niya rin magagamit ang kanyang mana. Tinatanong ng Corpse Puppeteer na kung paano niya nalaman ang ganyang itim na mahika.
Ginalaw ni Damian ang kanyang daliri pababa, at biglang nahulog dito ang corpse puppeteer. Sinasabi ni Damian na hindi niya na kailangang malaman yan. Sabihin niya lang sa kanya kung nasaan si Dorgo. Nagulat at nagtataka at tinatanong nito kung paano niya nalaman ang pangalan ng taong yun. Maaari kayang isa rin siya sa mga nakatali sa sumpa sa taong yun. Sumisigaw at sinasabi ni Damian na sagutin niya na lang siya. Tumatawa at sinasabi ng corpse puppeteer na hindi niya alam kung bakit. Pinagtaksilan siya ng isang taong nakatali sa sumpa, pero sa tingin niya ba ay magsasalita siya dahil lang dito? Sinasabi ni Damian na mayroon ding paraan ng pagpatay sa kanya at pagtatanong sa kanyang kaluluwa. Tumatawa at sinasabi nito na syempre, kung isa rin siyang dark mage, natural lang na gagawin niya yun. Ngunit ano ang magagawa niya? Nagpataw na siya ng pagbabawal sa sarili niyang kaluluwa. Napakunot ng mga mata si Damian at sinasabi nito na ano? Sinasabi ng corpse puppeteer na nagpataw siya ng pagbabawal sa kanyang sarili kaya hindi niya maaaring isiwalat ang anumang bagay tungkol sa taong yun. Sa sandaling magtanong siya, mawawasak ang kanyang kaluluwa. Sa isip-isip ni Damian na ang loko-lokoong to, talagang naglagay siya ng isa. Tumatawa ng nakakaloko ang corpse puppeteer at sinasabi nito na naiintindihan niya na ba ngayon? Wala siyang makukuha sa kanya. Ngayon, patayin niya na siya. Sayang at hindi niya nagawang gawing sunod Sunyeran ang isang tulad niya. Ngunit isang maligayang bagay ang mamatay para sa taong yun. Nadidismaya naman si Damian at sinasabi nito na sige, papatayin niya siya. Pero hindi siya, sila ang gagawa. Nagtataka naman dito ang corpse puppeteer at tinatanong nito kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinasabi ni Damian na ang mga patay na pinatay niya. Palaging sinusundan ng mga patay ang mga dark mage. Karaniwan, nakatago sila sa madilim na mana at hindi nakikita. Ngunit dahil naselyuhan na ang lahat ng kanyang mana gamit ang kanyang spell, dapat ay kaya niya na silang makita. Alam niya rin, di ba? Ang pinakamasakit na mahikang pampatay sa hanay ng mga dark mage. Ang unti-unting pagkaubos ng kanyang kaluluwa dahil sa pagnatngat ng mga patay na puno ng sama ng loob. Sumisigaw at sinasabi ng corpse puppeteer na teka lang. Masyadong malupit ang sumpang ito. Hindi. Nakikiusap siya na patayin niya na lang siya. Sinasabi ni Damian na sabi nila, ang sakit ng pagkapira-piraso ng katawan sa kamay ng mga patay, ay higit na mas matindi ng ilang ulit kaysa sa pagsunog ng buhay sa tulos, di ba? Gusto niyang maramdaman niya ang lahat ng ito. Ang sama ng loob ng libu-libong mga patay. Kinakain na siya ng mga kaluluwa at umaalingaw-ngaw ang sigaw nito sa buong kuweba. Sa lugar kung saan ginagawa ng corpse puppeteer ang kanyang mga flesh golem, at sa madilim na lugar na ito, may makikita na may nakakulong na isang bata, at ito ay dumilat sa kanyang pagkakaupo.